yung mga kasinungalingan nito ni Bryce na ibig lamang pong sabihin na talagang ginagamit sila ng mga congressman para po ma-divert yung issue. Para ho hindi masisi yung kanilang pinuno doon. Nagbabala si Senator Francis Cheese Escudero laban sa mga tinatawag niyang calculated diversions na anya'y naglalayong ilihis ang usapin at agad linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Ayan na, tinukoy na, Martin Romualdez talaga. Nililihis tayo yung pagpalit ng pagpalit ng Senate President. Tapos yung pagpalit ng Speaker of the House, panlilihis yan para makaiwas. Tapos ang dinidiin nila ngayon ay etong si Zaldico. Tapos may balak pa silang idiin to si Cheese Escudero para talaga malihis doon sa tunay na salarin o tunay na mastermind. Nako, pinaniniwalaan ko talagang tunay na mastermind dyan at pinaniniwalaan din ng iba. Walang iba kung hindi si Romualdez. Ako, hindi lang si Romualdez. Pati si Bongbong Marcos, mastermind dito sa mga katarantaduhan na ito. Sa tingin ko lang naman. Ng senador, huwag maligaw ang publiko sa gitna ng aligasyon ng ghost projects, substandard infrastructure at kickbacks. Si Troy Gomez, magbabalita. Nagbabala si Senator Francis Cheese Escudero laban sa umano'y mga pagtatangka na ilihis ang issue at linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control scandal. Ayon kay Escudero, hindi dapat maligaw ang publiko sa gitna ng malalaking anomalya sa pondong bilyon-bilyon. Ayon kay Escudero, maliwanag na may orchestrated effort para i-divert ang usapin at agad na absueltuhin si Speaker Romualdez habang itinuturo ang iba bilang salarin. Binuweltahan ng senador ang pahayag ni Deputy Speaker Ronnie Puno na nagsabing walang direktang kinalaman si Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control budget mula 2022 hanggang 2024. Batay sa datos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot sa 545 bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects mula Hulyo taong 2022 hanggang Mayo taong 2025. Halos 100 bilyong piso dito o katumbas ng 20% ang napunta lamang sa 15 kontraktor. Dagdag pa ni Escudero na sa maagang yugto pa lang ang implementasyon ng 2025 budget at tiniyak umano ni DPWH Secretary Vince Tizon na hindi na mauulit ang mga anomalya ng mga nakaraang taon. Gayunman, iginit ng senador na dapat manatiling mapagbantay ang publiko para hindi matabunan ang issue ng ghost projects at kickbacks. Sa bigat ng pondong nakataya, nananawagan si Escudero ng masusing pagbusisi at pagtutok mula sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan So ayan nga, malinaw na sinasabi wag tayong ma-divert dito sa issue na ito. Yan din naman ang sinabi ni VP Sara Duterte. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, 'di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Ayan. So ayan nga po, malinaw na sinasabi rin ni VP Sara Duterte na talagang ito ay yung pagpapalit ng speaker ay isang kalokohan lamang. Dahil sila lang din man yan, isang grupo din yan. Ay, 'di ba sabi pa nga ni Kong Pulong ito ay si Sandro Marcos lang naman din ang didesisyon. Hindi totoo, kaya kalokohan po yung mga nangyayari ngayon na sinasabing ito daw ay para na magbago. Hindi ho. Dapat panagutin pa rin po ang Malacanang, panagutin pa
pa rin po si Romualdez. Panagutin sila, sumagot sila sa mga paratang sa kanila. Ito si Marcos, tila parang wala siyang kasalanan, nagtatanga-tangahan eh. Ito, papanoorin natin ito ha. Naku, napakaganda ho nitong dito kasi mapapatunayan natin na bakit ko pinapaulit-ulit ito na yung kasinungalingan ni Bryce Hernandez. Kasi nga ho, itong kasinungalingan ni Bryce Hernandez, nagpapatunay lamang po, hindi dahil para i-absuelto si Jinggoy o para i-absuelto si Villanueva, hindi ho. Etong kasinungalingan ni Bryce Hernandez, nagpapatunay lang doon sa sinabi ni Marcoleta na talagang inutusan itong mga ito na magpangalan ng mga senador para makaiwas sa totoong mastermind. Yan ho yung mga magnanakaw nating congressman at itong mga corrupt nating mga congressman at higit sa lahat yung pagbanggit kay Romualdez at kay Zaldico para ilihis doon. Yun ang gusto nating patunayan dito. Hindi nating gustong patunayan dito na si Jinggoy o kaya si Villanueva ay malinis. Hindi yun. Ang punto natin dito, ito mga to, sinungaling ito. Kaya nagpangalan ng mga senador. Pakita natin ha. Engineer Bryce, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September. Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang Yes or no lang, ang tagal mo sumagot. Ito alam mo nagsisinungaling eh. hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. September ha, hindi niya maalala. Ano lang ba ngayon? September, wala pang 20 days. Siguro pag in-upload ko kasi na-interview to 18. So 18 days lang. So aalahanin mo lang yung 18 days. Hindi mo alam, i-issue to ng flood control, hindi mo alam kung tinawagan mo itong tao na ito o hindi. Di ba? 18 days lang po ito ha. Kasi September 18 ho itong video na ito. So, hindi mo alam. Okay? Pero, tingnan natin, tuloy-tuloy. Aba, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call-log ko po, wala po kaming conversation. Wala din daw. Isa pa to. Silang dalawa yung sinungaling eh. Itong dalawang to, itong BGC boys na to, mga napakasinungaling nito mga ito eh. Base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Una po, tumawag po siya, personally niya pong sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo. Bibigyan kita ng abogado, ng pera. Tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, 'di ba yung pera kinukuha namin sa iyo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Zaldico. Papunta daw po kay Zaldico. Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po.
Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-20-20? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Mm. Nandiyan pa ba sa cellphone mo, call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito, madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihin tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa? Kasi itong isang to, contractor ito. Parang ginagamit yung lisensya niya. Kaya siya tinatawagan daw nitong mga engineer na ito para hiramin yung lisensya niya. Siguro isasama sa mga ibang bibigyan na lang siya ng porsyento. So ilang beses daw siyang tinawagan. Okay? Pero dinideny si itong Bryce at saka yung isang engineer. Kung sino mang engineer yon. Ang problema, ladies and gentlemen, sino ngayon ang may resibo? Yan ang alamin natin. Sila, Hindi po. Sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project, kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP? Paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi Hindi daw. sa inyo? Hindi daw. Sabi Sige, ni tingnan Ma'am natin. Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. Tapos nila yung mga ghost project Opo, gawin para may maipakita, ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun? Sa akin po yun eh. So sila din po ang gumawa nun? Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita, tama Yes ba? po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon, sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce, kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, naabutan, yun nga nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun ng LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niya. Wala po kaming iniutos. Naku, wala daw! Sus! Ayan na naman tayo eh. Pangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun,
Kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am, sa tingin nyo? Ang sabi po ni Secretary Nakikita nyo yung nangyayari? Sumasabit eh. Sumasabit ito mga ibang kontraktor kasi nga ito mga DPWH official, sila yung gumagamit ng lisensya. Di ba? Tapos ngayon, ituturo nila ito mga senador. Sagad sa buto kasi nungalingan ito mga ito. So, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong Piel. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate. Kasi po, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Grabe. No? Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. Pero tinuturo nila yung si Alcantara, yung parang pinaka-head nila, no? Pero sila talaga yung ang hilig magturo eh. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB. Mr. Chair, before, it's been a long day, pero bago tayo magwakas siguro, para lang just to prove yung kung sino nagsasabi ron kala Ms. Santos at between the dalawang engineer, kay Bryce at kay JP Mendoza, meron ho tayong nakuha ng pwede pa-display, palagay sa monitor. Ito pa yung mga call logs nila between huli. Meron call logs. Huli sila ngayon. Tingnan mo sinungaling nitong mga itong mga engineer na to. Sally Santos and Engineer Bryce, pati kay JB Mendoza. Sige po, ano pa? Do you confirm this? Sabi nyo kasi kanina na si Ma'am Sally, sinabi niya September, no? Nag-usap kayo, Ma'am Sally? Nila Engineer Bryce at Engineer JP Yes, itong Your September. Honor. Yes po. So kino-confirm niyo itong tawag? Yes po. Yung pong nasa screen. Engineer JP, Engineer Bryce, paano mo masasabi niyo rito? Ayan, tingin ko po, parang ako naman po yung kausap niya. Ako po. Pero si Engineer JP rin niya. Kita mo. Huli kayo eh. Resibo naman pala eh. Naku po, grabe, ang tindi, ang lupit. Sabi niyo kanina hindi kayo nagkausap. Si Engineer JP Mendoza. Ayan po. September 2. Anyway, Mr. Chair, at least andito, meron ho tayong resibo. Ika nga, sinasabi ni Ma'am Sally Santos. And before we end, Mr. Chair, I would recommend to the Senate President, Ma'am Sally Santos be recommended to the Department of Justice to apply be endorsed for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation. No? Di ba? Ang lupit, diyan makikita mo talagang patunay na nagsisinungaling itong Bryce na ito. At kasi ganito lang yan eh. Ba't natin nasabi na booking tuloy itong mga congressman na ginagamit itong sila Bryce? Kasi nagsisinungaling sila. Doong unang hearing, wala silang tinutulong senador. Nung napunta na sila sa Kamara, biglang nagturo sila ng senador. Pakatindi ng kasinungalingan nito. Tahan ko si Bryce, Mr. Chairman, Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturean niya yung isang telepono at di umano ito ay ang galing ni ni Villanueva dito, panoorin nyo. Ang lupit, ang galing, dinaig pa abogado. Tingnan nyo kung paano niya dito na-booking itong mga to panoorin nyo. Conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Lupit niyan. Pakilakihan. Nako. Grabe. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito?
Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. Kala mo matalino siya. Unang ano ko to, sabi ko wala naman numero ah. Tinanong niya, numero mo ba yan? Di ba? Sabi niya, wala naman numero dyan ah. At tingnan mo sagot ni Villanueva. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naalala mo yung message na yan? So, yung pinakita pala niya sa camera, wala ring numero. So, ibinibintang lang kay Joel Villanueva na wala namang numero. So, pareho lang din. Wala ring numero to. Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano kung ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen. Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik. Batchmate! Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Tingnan nga natin. Nako, alam mo, mali ang ginawa mo, Senator Villanueva. Dahil yan, binigyan mo ng palusot yung mga nangangaliwa, yung mga nangangalunya na may mga bet ka. Galing, oh. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga screenshot. Yan. 20 seconds, Mr. Chairman. Galing 20 seconds oh. Nakagawa na siya ng lies. May sagot oh. Ang bilis. Pak. Lupit. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Ayan ha. Tingnan mo itsura ni Bryce. Sabi niya, yari tayo dito. Patay! Bukit! Di ba? Kita nyo, di ba? Ang bilis, ang galing maayos. Kaya lang, paano ba? Sandali, may timestamp yan ha. Yung tinatawag na kung kailan kinuhanan yung picture nung parang hindi screenshot yun yung picture mismo. Di ba? Kasi ito yung pinakita, ito yung cellphone, tapos pinicturean ng cellphone, di ba? So, dito may timestamp doon sa nagpicture. Paano mo ngayon babaguhin yan? Tingnan nga natin. Joel Villanueva, paano mo babaguhin yan? Kanina si Mr. JP nagsasabi, baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image. Sige nga. Binago, lupit. Nababago pala yon. Yari tayo dyan. Nako po, patay tayo dyan. Nako, binuking mo naman yung mga yung mga may mga bet ka. Ganun po kadali, Mr. Chairman. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera na, and if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na Your Honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo, or at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot niyo, sir? Nako po. Ano yun? Yes, Your Honor. Nako, patay ka. Ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nako! Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat yung
simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan. Tingnan mo alam mo ang galing ni Joel dito. Tingnan nyo Tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Tingnan nyo. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan, Your Honor. Nox! Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. So, ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi daw. Hindi po, Your Honor. Okay, hindi nyo ginagawa. Mr. Chair, Eto. So parang hinuli niya dito. Hindi nyo pala ginagawa ang pamimeke. So hindi kayo nagpeke nito. Hindi nyo pala ginagawa. So hindi kayo marunong. Sabi nito, hindi daw. Sige. man, dun po sa mga isiniwalat niya, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke, no? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino kahit alam nating lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito? Patay. Yan, yung lisensya mo ngayon, Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID Ako, po. huli ka dyan, Brad. Huli ka. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Naku po. Taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan lumalabas So sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hiningi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O sino Hindi po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Opo. Sinasabi lang, fake yung lisensya ninyo. So sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta ang alam ko lang po, Bryce. meron po akong sariling valid na lisensya po. Bahala ka sa buhay mo. Ha? But if with the indulgence of Senator Villanueva, Yes, Senator Bam. anong ginagamit mo sa casino? Yan. Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Naku, patay ka membership dyan. number po. Membership number lang. Nako, yari ka. Huli kita. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Hindi ganun yan. Inaabot mo yung ID mo, pero inaabot mo yung ID mo para mailag nila pagka... Kasi ewan ko kung para sa inyo, pero parang points yun eh. Lalo na kung napakalaki ng pustahan. Talagang sasabihin mo, hindi lang yung number. ID mo talaga ang iaabot mo. Kaya kalokohan to sinasabi niya. Huling-huli ko eh. Halatang halata eh. Lahat ng mga nagkakasino alam yan. Hindi number ang ibinibigay. ID talaga. 'Di ba? Kung hindi mo nga dala yung membership card mo, kahit yung ID mo na lang para yung pangalan mo. Nakapangalan po sa yun po, yung Marvin D. Guzman. Oh, yun na nga. So may Marvin D. Guzman ka nga na alias. Nadulas siya dito eh. So meron talagang pangalan na Marvin. Ayun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong ganun na Marvin D. Guzman. So may number ka lang, binigyan ka lang number, isang malaking katarantaduhan yan. So ang Marvin D. Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama? Wala po akong membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, nakapangalan membership kay number. Marvin D. Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo.
Opo, Your So may Honor. alias ka na Marvin De Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay, for the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin De Guzman. Thank you, Yan, Mr. for Chairman. the record, nayari Your ka. Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Hmm. Ito, Okada na to eh. Mm. Sumulat sa amin. Mm. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na Your Honor para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi eh. Yari ka. Sinong maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example. Mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung... Bigla niyang naalala na sa naman. Casino. Ayop yan. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino, naglaro. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman. 17 to 18 ka nasa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it. Nandoon ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan eh. Sa statement mo. Apo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Nung napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Nung Ng 17 to 18. At hindi ko po October alam 17 yung to state. Basta 2022 po yun, Anyway, Your Honor. You better compose yourself, ha? Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo pagkaganyan yung mga statement. Well, bali-balentong eh, no? Yes po, totoo naman po na nakapaglaro po ako ng 2022 po. Hindi mo ginamit hindi mo pinresent yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin De Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada. Oo, sinungaling. Siya lang ang nagsasabi ng totoo.